Susuriin na ng Bureau of Customs ang 12 luxury cars sa mag-asawang Diskaya na sakop ng kanilang search warrant. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano kaya katagal ang gagawing pagsusuri nitong customs? Jiggy, posible raw abutin ng 1 linggo yung gagawing pagsusuri ng Bureau of Customs para sa 12 luxury vehicles habang bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong paligid ng St. Gerard Construction Office para masigurong walang makakalabas sa mga sasakyang sinelyuhan at kinurdunan sa garahe. Sinisimulan na rin kasi ang verification partikular sa mga dokumento ng mga luxury cars kung magmamatch yung kanilang certificate of payment sa port of entry kung saan ito idinaan. Nakatakda rin daw imbestigahan ng BOC yung mga dealer na binilhan ng mag-asawang Diskaya. Yan ay lalo't nanindigan ng kampo ng mga Diskaya na pawang binili ang mamahaling sasakyan sa mga authorized car dealers sa bansa. Nakarehistro rin umano sa Land Transportation Office o LTO ang mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng mag-asawang Diskaya. Wala pong in-import ang spouses Diskaya rito para maging consignee sila or gumamit sila ng consignee. Lahat po locally purchased po. At lahat po nakarehistro yung 12 luxury cars. Hindi po i-rehistro yan ng LTO kung meron pong tax due. At Mon, kahapon nabanggit ni Senator Jinggoy na aabot sa may 80 sasakyan ang pagmamayari ng pamilya Diskaya at kanilang kumpanya. Gaano kaya ito katotoo? Alam mo, Jiggy, tinanggi ito ng tagapagsalita ng pamilya Diskaya na aabot sa 80 yung mga sasakyan nila, gaya ng binanggit nga ni Senator Estrada. Maaari raw kasing hindi pa natatransfer ang ilan sa mga ibentang mga sasakyan na noong mga nakaraang taon, kaya sa kanila pa rin daw ito nakapangalan. Nauna na rin sinabi ng kampo ng mga Diskaya na buyers in good faith ang mag-asawa kaya wala raw silang dapat itago. Pero kung ilalabas pa nila yan, yung 16 na mga luxury cars, gagawin lang daw nila ito kung may utos ulit ang korte. Sa ngayon, may mga dumating ulit na mga taga Bureau of Customs dito sa aking likuran, dito sa mismong tanggapan nga ng St. Gerard Construction Office. Ito yung nakikita nyo sa likuran ko na pinasok ulit ng mga customs officials or personnel itong pinaka-office ng pagmamayari ng pamilya Diskaya, Jiggy. At bukod sa BOC, gusto na rin daw silipin ng BIR ang mga transaksyon ng pamilya Diskaya. Anong reaksyon nila tungkol dito? Actually, nakahanda raw, Jiggy, ang pamilya Diskaya sakaling mag-iimbestiga ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa katunayan, nakakuha raw sila ng tax clearance nitong January 2025 para sa mga kumpanya nilang Alpha and Omega, St. Timothy at St. Gerard Construction. Ibig sabihin, nagko-comply daw sila sa pagbabayad ng buwis. Ipinagmalaki rin nila na may nakuha nga rin silang business permit sa mga kumpanyang nabanggit. Jiggy. At yung lahat ng lisensya ng mga Diskaya bilang contractor ay tinanggal na rin. Jiggy, binawi na nga ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB yung lisensya ng siyam na construction companies na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Pero pumalag dyan ng kampo ng mga Diskaya. Pakinggan natin ito. Wala po kami napag-usapan ni Sir Curly, pero kung ni-revoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi basta-basta nire-revoke. Si ma'am, sa Alpha and Omega lang siya. Nakapag-divest na siya sa 8. Documented po yan. Yan po ang ulat mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Pasig. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.